So last week, sinimulan natin ang panibagong series tungkol sa Christmas. At ito'y pinamagatan nating The Big Shift. At bakit naman big shift ang turing natin sa Kapaskuhan? Kung mapapansin ninyo, tanging ang birth lamang ni Jesus ang gumawa ng major shift sa history ng mundo. Ang birth lamang ni Jesus ang nag-divide sa history and it became the center of our timeline. Well, yung BC, alam na alam ho nating lahat yan. It is before Christ. Pero pag AD, maaari hong magkakamali tayo. It is not after death. Yan po ay isang word, Latin word, na Anno Domini. Na ang ibig sabihin, in the year of our Lord. At ito pa ang isa sa kapansin-pansin. Tanging kapanganakan lamang ng ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas mo at tagapagligtas ko, ang sineselebrate ng majority. Kahit saan, pamipamilya umuwi, nagsasama-sama at nagsasalo-salo. Well, kung uuwi kayo ngayong Kapaskuhan, hindi ako against dyan. Just be sure na sa celebration ninyo, si Lord ay kasama ninyo. May kanya-kanya ring mga tinatawag na Christmas party ang mga opisina. Yung mga kumpanya, meron silang tinatawag na gift giving. At sabi nga ng business sector, ang Pasko daw ang pinakamagastong bahagi ng taon. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng big shift? Yan po ay shifting, tingnan nyo, it is shifting to a new perspective. At iyan ay nangangailangan ng wastong desisyon dahil kailanman wala tayong mararanasang pagbabago hanggat hindi natin binabago ang takbo ng ating pag-iisip. Nothing great and tremendous will change not unless we change our way of thinking. Kung muna narinig natin yan sa ating senior pastor. Sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ngayon, kung matagal mo nang inasam at hinangad na ma-improve, ma-upgrade, ma-level up o mag-excel sa ang kondisyon ng buhay mo. Spiritually, emotionally, relationally, financially, at socially, then this message is for you. Kaya makinig ka. Maaari rin ang ilan sa inyo ay ginawa na yung tinatawag na shifting noon. Yung big shift na yan noon. Kaya lang, nahirapan ka. Let me tell you, don't give up. At kung naitigil mo na, simulan mong muli dahil ang shifting is a process. Sa mga nagdadrive, maunawaan ninyo ito. Kung may sasakyan ka, hindi nangangahulugan na dahil nag-shift ka na mula sa first gear patungo sa second gear, kaagad na sa destinasyon ka na. What will you do? Just go on and sooner or later, dahil sa shifting na ginawa mo, eventually, makakarating ka rin doon sa patutunguhan mo, marireach mo rin yung goal mo. Last week ay tinalakay ng ating Pastor Arnold ang Isaiah chapter 9, verse 6. At ipaniliwanag niya na ang tunay na big shift ay simulang maranasan lamang right at the moment we will allow God to rule and to govern all areas of our life. Ngayong araw naman, titingnan natin how the birth of Christ ended the so-called discrimination between two groups of people. Between the Jews and the Gentiles, between the rich and the poor, between the known and the outcast. Ang ibig sabihin ng discrimination, it is an unjust treatment of different categories of people or things, especially on the grounds of race, age, or sex. In Christ's time, Jews alone claim as the people of God. Maging ang mga mixed Jews, tawag doon ay Samaritans, ay di tinatanggap sa mga place of worship ng pure Jews. And that time, dahil ang Diyos ay perfect, so akala ng mga tao noon, dahil ang Diyos ay perfect, ay hindi pwedeng pumasok sa mga templo yung may mga physical defects kahit na sila pa ay Diyos. Tingnan niyo po yun kung gaano ang discrimination nung time na yon. And shepherds at the time,
according to Bible scholars, are not permitted in the temple gatherings. At ayaw ng Diyos ang ganitong practice dahil it seems na ang inaayawan natin ay ang nilalang niya na kagaya nyo, kagaya ko, ay mahalaga rin sa Diyos at mahal din ng Diyos. Sabi sa James chapter 2 verse 9, ngunit kung hindi pare-pareho, take note of this word. Kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkasala at ayon sa kautusan, ano ang gagawin? Dapat kayong parusahan. Salamat na lamang sa grace ng God kasi sa kabila ng mga nagagawa natin na knowingly or unknowingly na discrimination sa iba, hindi ho tayo pinarurusahan ng Diyos. Di ba dapat pinapalakpakan si Lord yan? Amen! Oh, thank you Jesus. Salamat sa goodness ninyo sa bawat isa sa amin ngayon na narito. Nakakalungkot nga lang, dahil kahit na ayaw pa ng Diyos, ang ganito ay lagana pa rin ito sa ating kapaligiran. Kung kayo ay maging mapagmasid, mayroon ng tinatawag na hospital for the rich. Mayroon din hong mga schools for the rich na pagka mahirap ka, ay alangan ka. Ito pa ho, karanasan ito ng isa sa ating mga kapatid. Magkaiba minsan ang justice na nakukuha ng mahirap kaysa mga yayamanin. Right? At ang nakakalungkot pa, kaya ka lang nadi-discriminate kasi ang kulay mo ay iba. Probably, mas maitim ka kaysa maitim mo rin katabi. Ito pa ho, nakakalungkot dahil madi-discriminate ka dahil sa pinanggalingan mo. Ito ho, sino ho dito ang Bisaya? Pareho ko. I'm sure lahat kayo, nung nag-aaral kayo, you experience discrimination. Bakit ho? Ang tigas ng English talaga. Ewan ko ba? Madi-discriminate ka dahil sa suot mo. Di ho ba? Pero mayroon hong isang uri ng discrimination na nakakalungkot sa lahat. Ito ay kung Kristiyano mismo ang magdi-discriminate sa kapwa niya, Kristiyano. Maring mag-iisip po kayo, ha? Nangyayari ho yun? Yes. Yan ay common na nangyayari pagka ang treatment natin sa iba ay indifferent. Indifferent ho tayo sa iba sa ganitong kadahilanan. Ang nakikita nating kahinaan sa kanya ay hindi kahinaan natin. Kaya sa tingin ho natin, mas lamang tayo sa kanya kasi yung nagagawa niya ay hindi natin nagagawa. We think ourselves better than others. Tingnan niyo po ang nakasulat sa Luke chapter 11 verse 18. The proud religious law keeper. Pariseo ang tawag ho dyan. Stood and prayed to himself like this. God, I thank you that I'm not like other men. I'm not like those who steal. I'm not like those who do things that are wrong. I am not like those who do 6 sins. And I'm not even like this tax gatherer. Pansinin niyo yung kung paano ipinagmamalaki niya ang kanyang nagagawa sa harapan ng Diyos. But in the sight of God, let me tell you, these things are nothing because these are works of men. The only things that matters to God are works done according to the grace of God. Alam ko kung ano ang feelings ng ma-discriminate. Dahil nang nag-aaral ako, province ang pinanggalingan ko sa Romblon. Nung mag-apply ako, hindi ako preferred sa aking ina-applyan. Kasi mayroong mga tinatawag na preferred school. May mga pagkakataon na pagka pumunta ako sa aking mga kamag-anak na mas angat sa amin, medyo iba ang treatment nila sa amin. Di ako, nakakaranas din ang ilan sa inyo. Ang ilan sa inyo, kahit sariling magulang, nakakalungkot ho yan kasi iba ang tingin sa inyo. Isang kaibigan ko nga ang nagkwento sa akin na dahil mas may kaya ang pamilya ng asawa niya, hindi naging maayos ang treatment sa kanya.
At kapag discriminated ka, ang major effect nito ay ang pagkakaroon mo ng tinatawag na wrong self-identity. What do I mean of wrong self-identity? You no longer see yourself as God sees you. In short, nagkakaroon ka ng distorted image about yourself. Ito pa ho, ang isa sa mga nagiging effect ng discrimination, you lose confidence in life. Tingin mo, wala kang nakikitang maganda sa buhay, wala kang naiko-contribute na maganda sa iba. Tingin mo, insignificant ka. Tingin mo, lagi kang inferior sa iba. Yun ang reason kaya napakababa ng tingin mo sa sarili mo. You have a low self-esteem. Or meron kang tinatawag na negative self-identity. At yan ang reason kaya aloft ka sa tao. Kung ikaw ay mahiyain, mga kapatid, isa ito sa mga bagay na titingnan mo. You need to be set free from discrimination. Feeling mo, worthless ka. At dahil iyan ang tingin mo sa sarili, ang effect muli ho niyan, madidepress ka. May mga mararanasan ka na mga sakit. At ito ho, magiging lonely ka. Sana nakukuha ho ninyo kung anong ibig kong sabihin. So bago ho tayo magpatuloy, tawagan ko muna ang isa nating kapatiran upang magbahagi ng kanyang karanasan patungkol sa topic nating ito. Tinatawagan ko po ang ating comforting pastor, si Brother Manor. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng kapatid nating ito. Magandang umaga po sa inyo. Doon po sa hindi nakakilala sa akin, ako po si Brother Manor. Ako po yung isa po ako dito sa staff. Ako po yung isa sa namamahala doon sa maintenance. Ang pangalan ko po ay Manor Cagayat. Ako po ay hindi taga rito. Ako po ay lumaki doon sa Laguna. Ako po ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Second year, high school lang po ang natapos ko. Kami po ay 5 magkakapatid na meron pong iba't ibang tatay. So, ako po ay biktima ng broken family kasi po yung nanay ko, nung siya po ay dalaga pa, siya po ay nagtrabaho doon sa cabaret nung araw. Doon sa mga oldies, alam nila yung tinutukoy ko. Pero sa mga bagets ngayon, hindi nila alam yun eh. So, yun ang trabaho ng nanay ko. So, ang nanay ko, nung panahon na yun ang trabaho niya, nagmahal sa isang lalaki na meron na palang pananagutan. So, tanggalin ko naman po itong face mask kasi may social distancing naman pala dito. So, yun po ang nangyari sa akin. No? Nung ako po ay wala pa rito sa ibabaw ng mundo, yun po ang sinabi sa akin na tapos po nung ang nanay ko po ay nabuntis, tingin ko po nung maliit pa ako, nasa loob pa lang ako ng tiyang nanay ko, sobrang ng discrimination ang inabot ko. Nung araw na yun, nung panahon na yun, kasi hindi nga kayo mga oldies, napakahirap na ang isang dalaga ay mabubuntis ng walang ama. So siguro, tingin ko, nung maliit pa ako, yan, pinagbubuntis yan. Kawawang bata yan, nasa loob pa lang ng tiyan. Sino mag-iintindi dyan? Sino mag-aalaga dyan? So yun po, maliit pa po ako, naranasan ko na po yun. Sa pagiging bata po, naranasan ko na yun. Tapos po, nung ako po ay unti-unti nang lumaki, nakilala ko po yung tatay ko, tatay, yung tiyuhin ko, si Mariano Cagayat. Actually, apelyido ko Cagayat, pero wala po akong dugong Cagayat. Wala po. So siya yung nakilala kong tiyuhin. At iba po rin ang treatment niya sa akin kasi ang tatay ko po, si Amang Ano, siyempre hindi niya ako tunay na anak. Iba ang treatment niya doon sa tunay niyang anak kaysa sa akin. Halimbawa, pag may pasalubong siya, ang pasalubong niya doon sa kanyang mga anak, sa mga kapatid ko, mansanas. Sa akin, alatris. Ganun po yun. Hindi po, totoo po yun.
Tapos po, lumaki po ako ng lumaki na maraming, lalo po ito, itong magpapasko, siyempre, ikaw ay naniniwala ka pa ng araw na merong Santa Claus. So, pag dumarating itong Paskong to, nagsasabi tayo ng medyas. So, sabit din ako kasi baka may Santa Claus nga. So, yun, nagsabit ako. Tapos, alas 12, ginising kami, kuno. Tapos, kinuha namin yung medyas, yung tiningnan namin yung medyas. Yung sa mga kapatid ko, ang gaganda ng laruan nung araw. Yung meron kang laruan na disusi, proud na proud ka na noon. Disusi pa lang yun, proud ka na. Sa akin, tuwan-tuwa din ako, baka maganda eh. Yun, plastic. Plastic po ang laman. So ako po talaga, so may chance pa, another chance eh, ulit-uli. Baka bumalik uli si Santa Claus. Pangalawa, yung sa mga kapatid ko, mga dolls. Yung usong-uso pa noon yung napikit pa lang, hindi nyo na inabot kasi yun eh. Barbie dolls na inabot nyo eh. So yun, maganda na talagang laruan yun. So ako, excited ako, baka, ako kasi mahilig sa giyera, kaya ang gusto ko, mga tangki-tangki noon na maliliit. Ayun, pangalawa, okra. yun po. So, nagtatanong talaga ako sa sarili ko, bakit ganon? Nagdudang, ganon ba talaga si Santa Claus? So, lumaki po ako, yun po ang aking naranasan nung aking bata pa. No? Tapos nung lumalaki ako, sobrang maltrato po ang inabot ko sa aking nanay. Kasi ang nanay ko po talaga lumaking bitter. So, isang araw naman, nanay ko walang kaabog-abog kasi ako po ay nagluluto ng sinaing noon, ay mausok. Sa galit ng nanay ko sa usok, kinuha niya yung tubo na pang-ihip. Hindi nyo rin alam to. Nung panahon na, yung mga matatanda, may pang-ihip yan, yung Schedule 44. Nakuha niya yan, tapos hinataw niya sa likod ko. Aringking ako. Sanay na akong bugbugin ng nanay ko. Pahinga ko lang yun eh. So yun. Nakuba. Tinamaan yung spinal cord ko. Nakuba po ako, napilay. Hanggang sa nalumpo po ako sa loob ng 4 na taon. So nung ako nalumpo, awang-awa ko sa sarili ko kasi hindi naman ako iniintindi talaga ng nanay ko. Salamat na lang kay Lord kasi may ibang taong nagmahal sa akin, inaruga ko na hindi ko kaano-ano. Kasi lumalaki na po ako, mula sa pagiging nagbibinata na, yan. Lalo na naman po ako nakaranas ng discrimination. First time kong marinig yung salitang kuba, grabe, tingin ko doon sa tao, kakatiting. Kakatiting po. Napakahirap po ikaw na hindi discriminate. Tapos gusto kong mag-aral noon, ayaw ng nanay ko kasi gastos lang daw yun. So ang ginawa niya, gusto kong mag-aral, binasa niya lahat, kaya yung lahat ng damit ko. Ayun. Pero nag-aral pa rin ako, grade 1. Hubunga lang. Binigyan ako ng t-shirt na mahaba hanggang dito. Di nag-enroll ako mag-isa. So yun po, sobra. Tapos araw-araw, bago ang aking lalo't umulan, bago ang aking bag. Kasi ang bag ko lang nung araw, yung baga supot ng bigas. Ngayon lang nauso yung plastic bag eh. Baka sakali kung uso nun, naka-plastic bag ako, medyo class. So, yun po ang aking mga naranasan. Nung ako'y magbinata na, nagumo naman po ako sa pinagbabawal na gamot. Sa katunayan, nagbenta po ako ng drugs. At sa pagbibenta kong yon, narinig ko na naman yung mga salitang, wala nang pag-asa yan. Salot sa lipunan. Kasabay ko yan, si Pastor Arnold. Salot sa lipunan, wala nang pag-asa. Tapos, salamat na lang kay Lord, binigyan ako asawa. Nung magkasawa naman ako, sabi naman ng mga nakapaligid sa akin, anong mangyayari sa buhay? Ano papakain mo dyan? Adik ka nga, ano papakain mo? Di siya bu. Ayun, naging adik din. Kaya yun po yung aking karanasan. So nung nagkapamilya ako, sabi nila, walang patutunguhan yan. Yan salot sa lipunan, wala nang mararating. Alam niyo po ang good news? Ito po. Dahil sa karanasan kong ito, nagkaroon ako ng maling pananaw sa aking sarili. Tingin ko sa aking sarili, worthless. Hopeless. At lahat tayo ay dadanas, at magkakaroon ng karanasan na ganito. Pero, maraming salamat sa Diyos na di nagtatangi. Maraming salamat sa Diyos na ano man na naging karanasan ko, iba ang pagtingin niya sa akin. Amen. Simula po nung tanggapin ko ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, si Lord Jesus, doon po nagkaroon ng big shift yung aking buhay.
Sa ngayon po, may pagmamalaki ko, ako po yung may masayang pamilya. Nung bago ikinasal, ako ay walang bahay. Nung ikinasal po kasi ako, palibas ay adik, wala po akong gamit. Ang gamit ko po, isang kutsara, isang pinggan, bigay pa ng kapitbahay namin. Tapos, ang asawa ko, nagluluto siya. Naranasan niya magluto sa lata. Sa lata, dahil sa mga karanasan ko. Siya ay nakatira sa Ulbo. Pero ang aking pong asawa, hindi po siya mahirap na pamilya ng mga panahong yun. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Lord na sa kabila ng nadanasan niya sa akin, siya po ay nanatiling tapat, hindi niya ako iniwan, kahit halos ipamigay ko siya noon. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil doon sa mga karanasan na dinanas ko, ito ngayon ay bagong-bago po talaga. Yung big ship ko sa buhay. Ngayon po, ako po ay meron ng bahay, sarili, meron pa po akong sasakyan. At hindi ko akalain, ako po mismo, pag kami nag-uusap mag-asawa, hindi ko akalain na magkakaganto ang buhay ko. Nagsimula lang po yon na magdesisyon akong tanggapin si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At ngayon po, alam ko lahat po tayo dumadanas ng discrimination. Hindi pa huli ang lahat. At ito lagi kong natatandaan sa sinasabi ni Pastor Jesse, malimutan nyo na lahat ang aking sinabi. Huwag lang po ito. Na mahal, na mahal, na mahal, na mahal ka ng Diyos. Amen. Sa katunayan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Could we pray for Tatay Manor para lalo siyang magamit ng Diyos sa kaharian niya, lalo na ngayong panahon? Pray ka muna namin. Na-bless kami eh. Okay. Samahan niyo ako sa pananalangin sa kapatid nating ito. Father, papasalamat po ako sa iyo, Lord, dahil sa napakinggan namin na patotoo ng buhay ng isang tao na dati ay hindi napapakinabangan, turing ay salot sa lipunan. Pero dahil sa pagbabago na ginawa mo sa kanya, narito siya sa ngayon, kabahagi ng iyong gawain sa church na ito. Father, I lift him up unto you. Ikwikin niyo po ang kanyang kaisipan upang ang mga bagay na gusto niyo po na ipaalam sa kanya, iyon ang kanyang gagawin. Iyon ang kanyang tayuan. Pagpalain niyo siya, Lord, bilang lingkod mo, bilang isang tatay, at bilang isang asawa. Thank you in Jesus' name. Amen. God bless you, Tatay Manor. Sa sino mang narito na nawala na ng drive para maayos ang buhay dahil sa pagmamaliit na naranasan ninyo, kung hindi ka pinahalagahan ng mga tao na nakapaligid sa iyo, sa kabila ng mga pagsisikap na ginagawa mo, pakatandaan mo ito. Hindi ganyan ang tingin ni Lord sa iyo. What God did to shift your destiny? Because God knows the devastating effects of discrimination, God sent forth the identity shifter. Sino yan? Yun ay ang kanyang anak. Upang yung mga discriminated, nung kapanahonan na yan at hanggang sa ngayon, ay makaranas ng kaayusan sa pamumuhay. So dahil ngayon ay Pasko, titingnan natin ngayon ang kwento patungkol sa shepherds. Ayon sa pananaliksik ng mga Bible scholars, ang kondisyon ng mga shepherds noon ay ganito. Hindi tinatanggap sa korte ang kanilang salaysay dahil ang turing sa kanila mga sinungaling. Imagine kung nabubuhay ang great shepherd David at the time, mapapahiya ang mga tao na to na nagsasabi na ang shepherds, yung mga mahirap, ay walang patutunguhan. That time, shepherds are considered outcast of the society. Parang sila yung walang puwang sa lipunan. At mahirap po yan, kasi kahit na nakikita ka, ay parang wala ka.
You're disregarded during those times. Parang ang consideration sa kanila, walang magandang contribution sa society. At ito pa ho, hindi sila allowed na pumasok sa templo. Pero tandaan ho natin ito. Kung binabaliwala ka ng tao, si Lord kailanman hindi ito gagawin sa iyo. Ito yung dahilan kung bakit ang mga shepherd na hindi pinapayagan na makapasok sa templo ay hindi rin sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya saan sila kinatagpo ng Diyos? Saan sila kinausap ng Diyos? Dahil ayaw silang papasukin sa templo, sa bukid, sa parang, sa araruhan. When shepherds were not allowed to hear God's word in the temple, God gave them the good news in the field. Ibig sabihin ho niyan, kung walang nagpapakita ng halaga sa'yo, anywhere you are, wherever you are, whatever your situation is, God is there to show how much He cares and how much He loves you. Basahin ho natin yung Luke chapter 2, verses 10 to 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ako'y may dalang mabuting balita para in-exclusive ho yun sa kanila. But that news is not just for them. Dahil ang kasunod na phrase dyan, ang news na kanilang napakapakinggan ay magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan po yun ang ating mababasa sa Luke chapter 2, verses 10 to 11. The good news was presented to the shepherd, not in the temple because they are not allowed. But the good news was presented to them in the field. Ang ikalawang grupo naman ng tao na nag-celebrate ng Pasko ay yung mga wise man. Maaring mag-iisip po kayo, ang wise man that time are discriminated? Ganito po yun. Totoo po na ang plan of salvation ay sinimula ng Diyos sa mga Diyos. At inakala nilang ito ay para sa kanila kasi sinimulan sa kanila. Kaya mapapansin natin ang mga Diyos ay hindi ngayon nakikisalamuha sa mga Gentiles. Kaya sa napakahabang panahon, ang mga Gentiles ay walang alam sa Word of God. They never experienced true worship. They have no connection with the real God because of that treatment that they experience from the Jews. At dahil walang umabot sa mga Gentiles na mahal ng Diyos, kaya ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan upang mahayag si Jesus sa kanila at upang ipabatid sa lahat na ang Diyos ay walang itinatangi. Alam niyo, kung hindi gumawa at kumilos ang Diyos, the Word of God, hindi ako maliligtas. Hindi kayo maliligtas dahil lahat po tayo ay Gentiles. Salamat na lamang, for God so loved the world, both Jews and Gentiles, that God gave His only Son. Brethren, sana ho, kung meron man ho tayong i-treasure na gift sa ngayon, it is the gift of God, Jesus Christ. Sa Acts chapter 10, verse 34, then Peter replied. Alam niyo kung bakit kay Pedro ito ipinahayag? Si Pedro ay isang Jew. So ipinahayag ng Diyos sa isang Jew, I see very clearly that God doesn't show partiality. Sa isang Jew, ipinahayag ng Diyos na ang banal na Espiritu Santo
ay ipagkakaloob din sa mga Gentiles kung paano nila ito tinanggap on the day of Pentecost. Kaya si Pedro mismo na isang Jew ay kumbinsido that God never show partiality. Sa Romans chapter 10 verse 12, and there is no difference between the Jews and the people who are not Jews. They are all the same to the Lord. Hindi ka ho ba natutuwa ho niyan? Ang turing sa'yo ay kagaya ng turing ng Diyos sa katabi mo. Mahal ng Diyos ang may pera at walang pera. At kung kinakausap ka, bigyan mo yung walang pera. Kung kinakausap ka ng Diyos. We are all the same to the Lord. Oh, praise God. Hindi lamang ho pala si pastor ang pakikinggan ng Diyos na leader ng intercession. Hindi ho ba kayo natutuwa doon? Kahit ikaw na nakikinig ngayon sa banig ng karamdaman, ang panalangin mo ay pwedeng pakinggan kung paano pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga narito. Tuloy natin yon. He is the Lord over all them. He gives of His greatness to all who call on Him for help. Ngayon, ang gawa na ito ng Diyos, ang ipinakita na ito ng Diyos sa mga shepherds at sa mga wise men ay nagpapakita na all men are equal in His sight. Both the prominent and the least, they are all acceptable to God. The discriminated, you are all acceptable to God. The weak and the strong, ito po, akala nyo righteous lamang ang mahal ng Diyos? But let me tell this to you. The sinners, alam niyo ba na ang pag-ibig ng Diyos ay iisa ang standard sa mga makasalanan at sa mga banal? Hindi ho tayo minahal ng Diyos. I want us to understand this, brethren. Kasi kung minsan, baka nagkakaroon tayo ng kaisipan na kailangan kong gawin ito, kailangan may gawin ako para mahalin ako ng Diyos. No! When we were still sinners, God shows His love towards us. Kaya both the sinners and the righteous are equally loved by God. In reality ho, hindi ho tayo lamang kasi nasa church ho tayo. Bagamat ako ay magpapasalamat bilang isa sa mga pastor ng church nito kung nasa church ho tayo. But God, those in the prison cells, mahal ho sila ng Diyos. Kung paano tayo na malaya ay nagpupuri sa Diyos. Nawa lamang ho, yung mga tao na naroon, they will also come to the saving knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yun po yung act of God. He sent forth His Son. Kaya lang, ang truth na yan alone, that truth alone will not cause us to experience big shift. Alam niyo ba na may bahagi ho tayo dyan? And we need to respond correctly. At ang mga shepherd at wise man ang magtuturo sa atin ng wastong response kung paano gagawin ito. Decisions that can shift your identity. Yung una ho dyan, respond quickly. Underline the word, quickly, to the good news about Jesus. Luke chapter 2, verses 15 to 16. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na! Tingnan niyo yung word, ano? Tayo na. Hindi sila pumayag na may maiwan. Kaya ang word, tayo na. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Verse 16. Ito ho.
Dahan-dahan ba silang pumunta? Ang description ng Bible, sila'y nang madaling lumakad. Kaya yung number 1 na nararapat nating gawin para maranasan yung big shift sa buhay is to respond quickly to the good news about Jesus. But dear listeners, let me honestly tell this to you. This truth. Ang isa sa major reason kung bakit walang nagaganap na big shift sa buhay natin ay dahil nire-reject natin ang good news na narinig natin about Jesus Christ. Ito pa ho ang pangalawa. Maaring ang hindi mo nire-reject. Kaya lang, ang nasa isip mo ay hindi pa ito ang panahon. Hindi mo naman nire-reject yung Word of God. As a matter of fact, tuloy-tuloy ka nga na bumabalik dito sa church eh. Kaya lang, pagdating sa pag-aalay ng buhay, ay malakas pa ako. That's where the problem kung bakit ang big shift ay hindi ho natin nararanasan. And think of this, dear brethren, tuwing dinidelay natin na mag-response ng wasto sa Word of God, in reality, ang dinidelay mo ay ang blessings ng Diyos para sa'yo. That's the reality. Yung para bang sinasabi natin na bukas na ako mag-aalay ng buhay ko, para mo rin, in reality, para mong sinasabi, gusto ko bukas na rin maranasan ang blessings ng Diyos sa buhay ko. You're delaying. And sometimes it's dangerous. Because life has no promise of tomorrow. Life has no promise of tomorrow. Kaya ano ang gusto ng Diyos na response natin pag napakinggan natin ang salita ng Diyos? Now is the day of salvation. Sa oras na ito ang gusto kong gawin na maging response natin dito sa part na ito. Gawin natin kung ano yung ginawa ng mga shepherds. What did they do? They believed the good news about Christ and respond to it right away. Kung hindi po pa kinikilala si Lord sa buhay mo, huwag na natin antayin mamaya na matapos ang message na ito. Kayong nakikinig ngayon, probably sa YouTube, sa ating online worship service, come to God right now. Believe the good news that you have been hearing before. What I could help you is to lead you to a simple prayer of coming and dedicating yourself to God. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Panginoong Yesus, gusto ko na ang buhay ko ay magkaroon ng makabuluhang pagbabago. Gusto ko na ang buhay ko, hangad ko ito, Panginoon, na maging maayos ang magiging kinabukasan ko. Higit sa lahat, Panginoon, gusto ko na maranasan ang buhay na walang hanggan. Kaya narito ako, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita at kinikilala kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa banal na Espiritu Santo na mula ngayon ay mananahan sa puso ko. Salamat sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Believe this, dear brethren. Yet to all who receive Him, God gave the right to become children of God. At dahil ang ating Diyos ay isang mapagpalang Diyos, anak ka ng Diyos. Para kanino ang pagpapala ng Diyos? That's for you. Ano pang maaari nating gawin upang maranasan ang big shift sa buhay? Pangalawa, seek Jesus diligently. Why seek Jesus diligently? He is the identity
shifter. Yung tinitingnan ho natin kanina about identity shifter, ang tinutukoy ho natin dyan ay si Jesus. Kaya pag ang buhay mo ay inalay mo kay Jesus, magkakaroon ka ngayon ng panibagong perspective. Mula sa isang buhay na walang patutunguhan, ngayon magkakaroon yan ng direction. But, meron na tayong gagawin dito, yung ginawa ng mga wise man. They diligently seek where Christ was born. Sa Matthew chapter 2, verse 2, then 10 to 11, wise man ang binabanggit ho dito. At nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Tingnan nyo kung anong ginawa kanina ng shepherd. Ganon din ang ginawa nila. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. That was verse 10. Then sa verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mera. Pero mayroon ho akong gusto na makita natin sa binasa nating yan. Ang mga wise men ay mayroon pong kingly status kahit na sila ay Gentile. At ng kapanahonan nila, sila ay mayroong sinusundan na isang regal protocol, yun ay para lamang yan sa mga hari, o tawag natin SOP, na pagka dinalaw nila ang ipinanganak na sanggol sa isang kaharian, ay kailangan munang mag-bow down sila sa nakaupong hari bago ang sanggol. Yun po yun ang SOP. Pag pumunta sila doon, at nandoon na sila sa harapan ng mga magulang ng bata, at sa kanong bata mismo, hindi sila pwedeng mag-bow down muna doon sa sanggol. Nararapat ng unahin nila ay yung king at ang queen. Doon muna sila mag-bow down. Pero sa case na to, ay binaliwala nila yung SOP na yan. Nang dumating sila, sino ang naging focus nila kaagad? Si Jesus. Si kay Jesus kaagad ang focus niya. Pero sa binasa ho natin kanina, si Maria ay naroon mismo sa tabi ni Jesus. Nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. So makita ho natin that Mary was just beside Jesus. And besides that, sabi ko sa inyo kanina, may protocol sila na dapat yung magulang muna ng bata. Pero dito, hindi si Maria kasama sa sinamba ng mga wise men. Brethren, may tinuturo sa atin ang Bible sa tagpo na yan. Kung gusto mong magkaroon ng shifting ang buhay mo, ay nararapat na alam mo kung sino ang pagtutunan ng handog at pagsamba mo. Lalo na sa Filipino, ang dami naman ng gustong sumamba sa Diyos. Ang daming pinanalanginan. Nakakalungkot ho, kahit na wala hong nangyayari, patuloy pa rin. But in our case, kung gusto nating magkaroon ng wastong shifting ang ating buhay for the better, nararapat na alam ho natin na ang pagtuunan natin ng pagsamba ay ang identity shifter. Yan ay walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon. Papunta na ho tayo sa ating conclusion. Dear brethren, kung bakit nagkaroon ng big shift ang buhay ng mga shepherds at saka wise men, it is because they believe and they respond immediately to the good news about the Savior. At ang pangalawa na kanilang ginawa, they seek Jesus diligently. Dear brethren,
Maaring nawindang ng buhay mo dahil sa maling label ng tao sa'yo. Kung ano-ano na ang label sa'yo. At wala kang magawa para baguhin yung maling turing o yung maling tingin sa'yo ng tao. Wala kang magagawa para dyan. Pero may magagawa ka bilang anak ng Diyos para mabago ang maling identity mo sa sarili mo. Tingnan natin ito. Nung lumapit at kinilala mo si Lord bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, ito, naging anak ka niya. Ano ang ibig sabihin ho niyan? Ibig sabihin niyan, ikaw ay nilinis na, ikaw ay pinatawad na. Ang pinakamahalaga sa lahat, may halaga ka sa Kanya. At ang kamatayan niya sa krus, ang patunay kung gaano niya kamahal ang bawat isa sa atin na nakikinig at nanonood sa ngayon. How people sees you never really matters. How people put value in you never really matters. What matters most in life now is how God sees you, how God values you. At ganito ang tingin ng Lord sa bawat isa sa atin na narito, lalo na sa inyong lahat na kumilala sa Panginoon kanina, tinanggap si Jesus. Ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay lovable, kaibig-ibig tayo ay acceptable, whatever our condition is, God accepts us. We are valuable. Napakalaki ng halaga ho natin sa harapan ho ng Diyos at ang willing niyang ibayad dahil sa halaga ho natin ay ang buhay mismo ng Kanyang anak. At ito pa, we are forgivable. Ano man ang nagawa ho nating kasalanan sa harapan ng Diyos, iyan ay may kapatawaran. Ang Kanyang banal na dugo, ang gumawa ho niyan para sa atin. At ito ho, in the sight of God, you are capable. Hindi ka na ho yung tinuturingan noon na walang silbi. Binago ho lahat ng Panginoon yon. Through Christ, we are more than conquerors. I can do all things through Christ who strengthens me. If God is for us, who can be against us? Kung ang mga bagay nito ang ating panghawakan sa tulong at sa biyaya ng Diyos, you could go on, you could move on in spite of the discrimination na naranasan mo noon. Maaaring ikaw mismo ay na-discriminate mo na ang sarili mo dahil sa kasalanan na patuloy na nagagawa mo. Maniwala ka. Kung nagagawa mo man yun, God never abandons you. Pansinin niyo yung tagpo na ito sa kwento kanina. Nang pumunta ang mga shepherds kay Jesus with their filthy condition, itinaboy ba sila? Pinandirihan ba sila? Pinagbawalan ba sila ng Diyos? No. Nang pumunta ang mga shepherds kay Jesus, suot ang kanilang mga maruruming damit, hindi sila itinaboy ng Diyos. The same way as unto us. At ayon sa binasa natin, kung yun ang gagawin nating basihan, tinitiyak ko sa inyo ngayon, tatanggapin ka rin ni Lord anuman ang kalagayan mo, anuman ang nagagawa mo, yayakapin ka pa rin ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Kaya huwag kang pumayag na ang pagkakamali at pagkukulang mo ang magiging hadlang upang itigil mo ang pag-attend sa mga small groups natin. Huwag kang pumayag na hindi ka na maka-attend sa mga fellowship groups natin, sa women's, or it might be sa katatayan, at higit sa lahat, huwag mong itigil ang ating pananambahan, lalo na ngayon na allowed na ang face-to-face.
Kung ngayong Pasko ay walang-wala ka, at wala ka ring nakitang parating na maganda, hindi ho yan nangangahulugan na ikaw ay nilimot na ng Diyos. Kung paanong tinulungan ng Diyos ang mga nangangailangan noon, kung paanong inangat ng Diyos ang mga buhay na lugmok noon, hanggang ngayon, si Jesus ay kumakalinga pa rin sa lahat na lumalapit sa Kanya. Kay Jesus mo ipagkatiwala ang buhay mo. Bakit? Siya ang destiny at siya ang identity shifter ng buhay mo. At natitiyak ko sa iyo, pag ang Diyos na yan, ang destiny shifter na yan, ang identity shifter na yan, ang nilapitan mo, your life will no longer be the same as before. Bakit? Anak ka ng Diyos. At maganda ang plano ng Diyos sa ating lahat na narito. Huwag kang pumayag nang naranasan mo noon ang mag-dictate ng mga nararapat mong gagawin sa buhay. Ngayon, arise from discrimination, dear brethren. God is there to help you. God is there to strengthen you. Remember, God's grace, what God did on the cross of Calvary, it is enough for you to start a new life with Christ. And this time, discrimination out. I am a child of God. Bago tayo magtapos, manalangin ho muna tayo. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, isa sa mga bagay na pwede ho namin ipagpapasalamat dahil ang plano ninyo sa amin mula nang kami ay isilang, hindi po yun nabago, Lord, ng pangit naming nakaraan, ng mga pangit naming nagawa sa buhay, ng mga pagsalangsang na nagawa ho namin sa buhay. Father, we are in front of you and we are coming unto you, Lord, because you want our life to experience that big shift. Panginoong Jesus, narito kami, lumalapit at dumudulog sa iyo, humihingi ng tulong sa iyo. Patatagin po ninyo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin na narito. Sa mga nakaranas, Lord, ng discrimination, sa mga nakaranas, Lord, ng pagmamaliit mula mismo sa mga tao na malapit sa kanila, I pray, dear Father, let these people experience the grace that sets the captives free. Father, in Jesus' name, let their mind be focused once again unto you. Cause our heart, Lord, to really be longing to be with you once again. At tinataas ko po sa iyo, Lord God Almighty, ang mga kapatid kong narito. Kung mayroon man pong narito, Panginoon, na nahirapan na makamove on dahil sa mga discrimination na naranasan, I pray, Lord, may your word that they heard today brings healing to them. May the word that they hear today bring a new meaning, gives a new meaning, Lord, to them being your son. Panginoon, salamat po, Lord. Ang lahat ng ito, Lord, hindi ho namin ito magagawa. Pero dahil sa aming pagsampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, right now, we who are here are more than conquerors through Christ who loves us so much. Father, pagpalain po ninyo ang mga anak mo na narito. Samahan kami, Lord, dahil sa sanlibutan na ito, wala kaming ibang inaasahan kundi kayo. Salamat po, Lord, sa kalakasan
na naranasan ho namin tuwing ang salita mo ay napapakinggan namin. Salamat, Lord, sa kagalakan at sa kapayapaan na amin pong naranasan tuwing ang salita mo ay aming itinatanim sa amin hong mga puso.